kasi yung child abuse. Kumbaga sa ibang bansa, may makita ka lang na batang nagtitilda, child abuse na yun, pero dito sa Pilipinas, we see it everywhere. And minsan kahit kausapin natin sa kanila, parang na-ingrain na rin na normal na lang yung ginagawa nila. So, syempre dyan, kasama dyan yung prayers, pero syempre, kilos-kilos din. Huwag tayo magtatakip ng tenga, hindi tayo wala naman akong connection dyan eh. Lalo na kung first hand mong na-experience at nakikita. So ikaw, you're someone na who would do something, talagang magte-take action kapag may nakita kang bata na inaabuso. Yes, take action talaga. Kasi ang salita ng naawa ko, sana maligtas ko siya. Salita lang naman yun hanggang hindi mo ginagawa ng parang. Napakalayo dun sa character mong kinaiinisan namin kanina pa. Oo, sundutin ko na rin, Jenica, kasi nga ang daming talagang, kayo ni Christian, talagang inis na inis daw, ganon. So, of course, this is a mark na sobrang effective ninyo dun sa roles ninyo. Gusto niyo bang mag-react din dun sa mga sinabi nila sa inyo? Thank you. Sorry po. But, I guess hindi ko maililipad yung character if not because of our directors, Direct FM and Direct Tali and si Danix na talagang nagbigay ng oras para sagutin lahat ng mga tanong sa isip ko. Kasi nung una ko itong ginagawa, para akong sabog. Hindi ko alam kung paano ilalapat yung mga paa ko dun sa shoes ng character. But sa patience nila, umokay naman, awa ni God. Thank you. Salamat. Thank you po. Mas pagrabi pa po ito ng pagrabi. Sana wag niyo ko pupukin ng payong sa labas. So wala pa tong napapanood namin? Wala pa yun? Abangan nyo pa? Wala. May tataas pa yung sumay ko dito. Ay! Yes, Jenica? Handa ako sa bashing. Parang pakiramdam ko kapag hindi ako nakakuha ng bashing, baka hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Sana talaga sulit. Kasi yung role ni Sarah talagang mentally draining. Yeah. Sobrang gusto nga namin mentally draining talaga siya. Ang hirap kapag ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na kailangan mo ng lalaki para mabuhay. Na parang trinabaho mo na hindi maging ganun. Trinabaho mo yung lakas mo na kaya kong tumayo mag-isa, tapos ibabalik mo yung karakter mo sa isang babae na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa o wala yung nobyo niya. Ang hirap. Yung feeling kong taon kong pinaghirapan na pagtagumpayan dahil sa isang proyekto, kakalimutan mo na lang ulit para magawa mo ng wasto. Kumbaga taliwas to sa values mo as a person, pero para sa karakter, kinailangan mong ilagay yung sarili mo ulit dun sa ganong sitwasyon. So, grabe yung sakripisyo na yun, no? Na ginagawa ng actors natin sa Saving Grace. So, we can see na hindi lang to basta-bastang project talaga, napakalalim din ng pinagdaraanan ng ating mga actors. And congratulations dahil napaka-effective, at sobrang believable talaga pag pinapanood namin kayo. Okay, thank you for your sacrifices. Yes, hindi madali yung ginagawa ninyo. And this time naman, let's go to Mr. Sam Milby. Hi, Sam! Gulat siya. Hi! Hi, Sam. Good evening. Hello daw, sabi ni Ate Shar Opulencia. She's sorry she can't be with you today. Yes, but this is for you, sabi niya. Sabi ng nagtatanong, Sam, ano ang mga pinaghuhugutan mo ng inspirasyon para maisabuhay ang karakter mo sa Saving Grace? O, di ba sa'yo talaga napunta yung malalim na Tagalog sa, let me translate. Saan yung hugot ko para sa character ko? Where do you draw inspiration from to bring life to your character? No one specific actually And salamat sa mga press na nandito and sana na nag-enjoy kayo.
And para alam nyo, sa second episode, dun kami lalabas ni Ate Shawi, ako, and Elise. But yung hugot ko para sa character ko, actually wala namang tao. I mean, there's no one that I'm grabbing my inspiration from. I actually, sa mga directors namin, actually, yung si Direk FM, si Direk Dolly. Hindi ko bitter ka dito. Ex lang. And kahit pa paano, nakaka-relate ako sa character ko. Yung moral compass niya, there's other things na hindi ko pwedeng sabihin kasi magsaspoil yung kwento about the past. But there's a lot of characteristics kay Julius at ako that I can actually relate to. So, kahit pa paano, I'm able to use myself in a way to relate to the character. So, bawal pa po sabihin kung ano yung character niya, no? Basta episode 2, I feel like episode 2 yung daw. mga gusto kong sabihin, may spoilers eh, so... Tagalog kasi yung tanong. Grabe naman. Tulabasa na ako. Hindi, bumulong na si Miss Danica. May surprise kasi ng mga connections. Hindi pa talaga, para lang sa maganda yung experience natin. Para sa atin din to, di ba? It's for our own good. Para maganda ang ating viewing experience, huwag nating i-spoil. Tama naman. Okay, now this next question is for Miss Danica Domingo, Direk FM Reyes, and Direk Donnie Dulu. Okay. Anong extra mile efforts ang ginawa nyo para mabigyan ng justice ang original version nito na Mother na tinaguri ang most exported title sa Asia? Yung extra mile efforts daw po. Ano bang mga ginawa natin? Magaling ng translator. Nag-ano kami, nag-interview kami ng mga psychologists. Tapos isa sa research yan, si Alan Quadra. Isa siya sa kasama sa team namin. So may mga kinausap kami na psychologist. So syempre tinignan din namin ano ba yung difference ng Japanese, yung original version, sa Filipino version. Kasi kailangan maramdaman natin yung touch ng pagiging Pilipino ng material because it's an adaptation. So yun. Second, the biggest extra mile sa writing and sa mounting. If you will, I've studied seven versions of it. Wow! Pinanood niyo po lahat? Yes. Wow! Okay. When they were presenting it to me, sabi ko, the story sounds familiar. Kasi there's a Korean version of that. Pero ang sabi kasi, Nippon. I didn't know na ang original pala yung Japanese. So, right after the presentation to me, pinanood ko na, and then I learned that there's a Turkish version, Myanmar, may Hong Kong. So, pinanood ko isa-isa. I'd like to think that in the storytelling, most of the other versions, they took an omniscient point of view, medyo singular. Pero yung Filipino version, I was talking kanina in my opening remarks that character is theme. Yun ang advocacy ko lagi. No? Kahit sinasabi nyo, maski yung mga kontrabida, parang ganun, diba, yung nakakagalit. Napakadelikado kasi ng material. Kaya, kinailangan namin latagan ng malinaw na kwento, yung bawat character. At makikita mo pag natapos mo yung series, may kumpletong journey. Wala kaming isang pinabayaan. Kasi, the source of the wound of each character is, yung coming from this poverty of being unwanted. Yung sugat na itanim sa'yo, yun din yung ginagamit mong panugat. And in this case, yung ginawa dun sa bata. I was so amazed at Alex's insight about Julia's character. To me, she did the most difficult character in the series. Kasi, sabi nga ni Alex kanina, maaaring hindi ko pa maintindihan, pero ang linaw ng wall. That is a very good example of a wound. Knowing Julia as an actress, she's very giving. Yung
nag-explain pa lang ako, umiiyak na. Nag-rehearse kami, umiiyak na. And then the discipline to cut off the emotion and go to the character, it's so difficult. Kaya yung ending, umiiyak ka sa bata, pero ang strong emotion kay Julia, nakaalis pa. Danica earlier mentioned about the hard choices. Direct Dali expressed a very good synthesis of the inner journey of Julia. Gumawa siya ng isang bagay, dinesisyon na niya sa moment na yun. Pwede mong tignan mali, pwede may tumingin ng tama. Pero ikaw, pag nakaharap ka na sa punto na you have to save somebody, you have to love somebody, you have to do something. Hindi mo alam kung anong tatakbo sa isipan mo, kung saan ka aabot na decision. So, that is a very, very, hindi lang extra mile. Ang hirap gawin. Ang laki-laki kasi, pag may iniwanan kami isang bagay na hindi may paliwanag, susugat yun sa manong. And if our advocacy is, to embrace the abandon, walang exclusion. Yes, ang ganda, no? Grabe talaga yung extra mile. Hindi lang, kumbaga, ginaya yung ibang versions. Ito talagang pinag-isipan bawat character may arc at talagang tatapusin.